Magandang araw mga kabugtaw. Marami ako nakita sa YouTube ngayon na sumisigaw ng katarungan sa Bicol saka sa Batangas kasi bilyon-bilyon yung flood control project na binuhos doon pero nadilubyo pa rin. Ah, sa Bicol alone is 133 billion pesos. Saan nangyari yun? Alam niyo yung flood control project na yan, yan ang isang unang pinaka popular na source ng corruption. Kasi ang ginagawa nila diyan, kukuha ng dredger ng yung backhoe, magdi-dredging sa river, sa ilog, tapos photo ops, tapos yun na yun, wala na. Pero sa budget, sa liquidation, hundreds of million na raw ang ginastos. No? Ngayon nakikita na natin ang epekto ng korupsyon sa buhay natin sa pang-araw-araw na buhay. Maraming namatay, mga 81 ata. Pero may mga narinig pa ako that they're trying to click the exact figure. Bakit kaya laganap ang korupsyon sa Pilipinas? Ang ginawa ngayon ng gobyerno pa, gumawa sila ng unprogrammed fund saka program fund. Ah, yung unprogrammed fund, wala na yun. Babay na yun. Nakaw na yun. Ang program fund, papatungan pa yan. Kukurakutin pa yan. Oh, kung, an, kung may humingi ng liquidation doon sa unprogrammed fund, ang gagawin nila, mag-mirroring, mirror, salamin, no? Doon kukunin yung liquidation sa program funds. Pero kahit yun, may kopit na yon. Pero talamak noon pa man, may mga nabasa ako noon na bago dumating ang mga Kastila, ang mga Sri Visalian, mga tumandok, were very, very honest people. Kahit daw makahulog ka dyan ng ginto sa daan, walang pupulot yan. Kahit at ang yung nakahulog, balikan niya, andyan pa yan. No? Pero simula ng kolonyalisasyon, hanggang ngayon at palala ng palala. Si Marcos Sr. Nasa Guinness Book of World Record pa as the biggest thief in the world. Tapos itong anak, walang pagkaiba. Baka gusto niyang talunin yung tatay niya sa Guinness Book of World Record, no? Karamihan ng nakaw kasama ng asawa niyang si Di Satanas, pansin niya. Pinsan niyang si Tambaluslos. No? Saan kaya kinuha ni Tambaluslos yung pinambili ng 4 na bahay sa Ford Smart? Yung average na bahay dyan, isa dyan is 2 billion pesos. No? Tapos may mansion pa raw siya dyan sa Paris. Si Saldico, yun, ayon sa puting ahas ni Maharlika, pinasara yung Gucci ba yun o Hermes sa Paris para makapag-shopping siya. Hmm? Saan nila kinukuha yung perang ito? Talamak ang korupsyon mula sa presidente hanggang sa barangay kapitan hanggang sa sikat driver. No? They will try to rip you off kahit 20 pesos lang yung babayaran sa pupuntahan mo, sisingilin ka ng 50, ganun din ang mga tricycle driver. Ang metro ng taxi may daya, ang kiluhan sa palengke may daya, lahat na lang may daya. Sa school, mga students, they cheat, they plagiarize. No? Ako, pag nahuli kong nag-plagiarize sa estudyante, bagsak ka agad yan. Ha? Matik yan, bagsak. At ang nakaka bahala dito ay we are a very Catholic nation. Dati we are the only Catholic nation in Asia, pero ngayon dalawa na. Yung Pilipinas saka East Timor. Yung East Timor, grabe din ang corruption dyan. Alam ko yan, may mga kilala ako dyan. No? Kaya ang pag-usapan natin ngayong araw is religion and corruption. Does religion promote corruption? No? Or does the religion promote this culture of corruption? Sa religion, I'm talking of religion in general, no? Pero lalo na yung Catholic Church, nako, Diyos ko, kasi yun mismo corrupt din. Yung Vatican Bank Scandal, isa daw sa mga dahilan bakit nag-resign si Pope Benedict XVI. Kasi gusto niya sanang ayusin yon, pero yung mga mafia doon, kasi the Vatican Bank is in cahoots with the Italian mafia. Ibubulgar tungkol sa boyfriend niya na si George Ganswine, Monsignor George Ganswine, batang-bata, ginawa niyang obispo. No? Anyway, yan ngayon ang pag-usapan natin, religion and corruption. No?
Napaka religyoso ng Pilipinas pero napaka-corrupt. No? Yung mga politiko, lalo na dyan sa Intramuros, bago mag-file, pasimba-simba pa, padasal-dasal pa, pa-communion-communion pa, tapos ang masama dyan, nagpapakuha ng picture, tapos yon ang pinupost nila na religyoso daw sila. Tapos pag nanalo na, o sa eleksyon, mandadaya. Tapos pag nanalo na, magnanakaw, magsisinungaling. Kasi dapat kung religyoso ka, kasi especially sa reliyong uh, Kristiyano, the God is a God of justice, a righteous God, a loving God. Pero bakit itong mga tagasunod para bagang taliwas? Well, sabi ng mga moral theologian yan ang halimbawa ng split level Christianity or double standard morality, a conflict between church and school values against home and community values. They learn one thing in school, they do another thing outside. In other words, hindi na-internalize ang reliyon. Isa yan sa resulta daw na a religion was forced on us. No? Kaya hindi na-internalize sa kultura, sa practice, pagano pa rin ang kultura ng Pilipino. No? At malaki rin pagkukulang ng simbahan dyan. No? Ewan ko ba ngayon bakit tahimik sila? Grabe na yung corruption bago mag-eleksyon, ang ingay nila. No? Kontra BBM. Pero ngayon tahimik sila. Balita ko nga, yung minsan Carlos Seminary daw kung saan ako nagturo ng napakatagal. Hindi ko na mabilang kung ilang estudyante ko naging pari na. Ayon kay Maharlika ay busog sila palagi sa mga groceries na pinapadala ni First Lady Lisa Araneta Marcos. No? Kaya tahimik sila, no? Sa mga pangyayari ngayon. But the Filipino people are suffering. Kaka-grocery ko lang. Nako, dati, pag nag-grocery ako, kuha lang ng kuha. Ngayon, tinitingnan ko na lang ang presyo. Hinahanap ko pa kasi may mga produkto na puro pareho. Halimbawa, yung butter. Hinahanap ko palagi yung pinakamura kasi talagang nagmahanap pati gasolina. No? Nagtaasan lahat. Pero sila nagpakasasa sa milyon-milyon nila habang ang sambayanan ay nagdurusa sa kahirapan. No? Yan ang gusto kong tukuyin. No? Well, siyempre, nabanggit ko na noon at totoo pa rin bilang estudyante ng Frankfurt School kasi ang philosopher ko sa masteral thesis ko si Jürgen Habermas na who belongs to the Frankfurt School, that religion can always be used as an ideology to legitimize oppressive interest. Tulad ng napanood ako kanina sa YouTube sa Africa, pumunta yung mga European missionaries doon. Dala-dala ang Biblia. Maya-maya, inoppress na sila, hinuthot niya yung mga ginto nila, pinagpapatay na sila. Ganon din sa South America. Kaya nga siguro sa Japan noon, yung emperor, ayaw ng mga Christian missionaries kasi alam niya na, ayaw niya ng reliyon. Pero ni-romanticize siya ng simbahang Katoliko, nagkaroon ng maraming martir daw. In fact, the first Filipino Catholic saint, si San Lorenzo Ruiz, no, naging martir sa Japan. Ganon din si Pedro Calungsod kasi pinagpapatay talaga yung mga misyonaryo doon, ayaw ng mga Hapon noon. Ewan ko na kung naging Kristiyano ang Japan, kung ganito sila ka-progressive ngayon. No? Um, Grabe yung kahipokrituhan. Wala namang perpektong reliyon, wala namang perpektong tao. Yung ayaw na ayaw ko talaga yung kahipokrituhan. Tulad itong recent Senate hearing kay Presidente Duterte, mas tinuunan pa yung pansin ng pagmumura ni Duterte, no? Bastos daw. Bakit itong mga senador, sabi nga ni Carmentong Laurel, mas bastos sila. Wala silang ginawa tungkol sa presyo ng kuryente, ng tubig. In fact, they are in cahoots with the oligarch na nagpapahirap sa mga taong bayan. No? Sino mas bastos diyan? Sinong mas karumal-dumal diyan? Kasi alam niyo yung German philosopher na si Max Scheler sa kanyang Treatise on Formalism, sabi niya, when the substance is lost, people resort to form. Pag wala na raw laman, binabawi sa forma. Ang halimbawa ni Scheler doon, yung mga Pariseo, kasi walang spiritualidad, binabawi sa ritual. Kaya nagulat sila na si Jesus of Nazareth
hindi masyadong binibigyan ng pansin itong mga ritual na to. No? At sabi niya nga, the law is made for man and not man for the law. In other words, mababaw ang ka ang religiosity ng mga Pilipino. Forma lang, pakita tao. Yung mga may episode tayo noon, phenomenon, pag-aanyo, mga pari sa mga madre, no, nakasutana, magarbo yung mga suot nila, no? Kaya namamangha mga tao, pero wala yan, phenomenon, pag-aanyo at pero maraming namamangha, no? Basta forma, no? Pero walang laman, no? Religion legitimizes corruption, no? Kasi lalo na dito sa Pilipinas, kaya nga mga Pilipino hindi yung ba ako kilala kasi the religion, especially the Catholic religion, makes them feel that they are special, that they are exempted. Galit mga tao sa traffic, pero kung sila mahuli kasi inaayos yung traffic, galit din. Akala niyo ba gusto niyo matinong traffic? Oo, sila, pero hindi ako. No? Exempted ako. No? Ganon din sa corruption. Pag mayaman ka, may reserved seat ka sa simbahan, sinasamba ka ng mga pare. No? Kaya nga, galit na galit ng simbahang Katoliko kay President Duterte kasi ayaw niya humalik sa puwet ng mga obispo because these clergies have bloated egos. Gusto nila, sinasamba sila. Ganon din mga karamihan sa kaparian. With bloated egos. Pero walang malasakit sa bayan, walang malasakit sa kapwa-tao. Very clear si Jesus of Nazareth sa Matthew 25. Not all who cry, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. For I was hungry, you did not feed me. I was a stranger, you did not welcome me. I was in prison, you did not visit me. Tinanong siya ng mga apostoles, when did we see you hungry or in prison? Sagot niya, whatever you do to the least of your brothers, you do it unto me. Yung religiosity dito, puro pa nice-nice eh. Puro clapping-clapping, dancing-dancing, jumping-jumping. Hindi ko nga sinasabi masama yun. Somehow you have to start from somewhere. Pero hindi sapat yun. No? Kasi not all who cry, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Yung pa-praise the Lord yan. No? Tapos nagtatapon ng basura. Tingnan nyo lang yung mga religious rally. No? Pagkatapos yan, yung, ang dumi ng pinag-alisan na venue. No? Pero paiiyak-iyak pa, patumba-tumba pa. Kaya walang kwenta. So ano bang solusyon dito? Tulad ng dati, isa lang ang solusyon, pero mahirap na solusyon kasi ang isang solusyon ay dapat mag-isip ang mga tao. Mahirap gawin niya kasi yung religion mismo ay isa sa mga factors bakit hindi critical thinkers sa mga Pilipino. Kasi maniwala ka na lang sa pare, yan ang sabi ng pare, totoo yan. Wag na kayong mag-isip. No? Kaya yun. Pero yun lang para mag-isip. Kaya nga, sa China, isa sa mga nakita kong factor bakit they really progress very fast because they are socialist. At alam naman natin isa sa ang national anthem ng mga socialist sa buong mundo ay ang Internasyonale, no? At nakalagay doon sa Internasyonale, walang maaasahan, bathala o manunubos. No? Hindi tulad ng mga Pilipino, puro bahala na, bathala na, Diyos na, ipasa Diyos mo lang. They don't want to fight for justice. They don't want to fight for the rights. Ipasa Diyos na lang. Wala naman pakialam ang Diyos diyan. In fact, may kasabihan sa Pilipino na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Pero ayaw Kaya ganito pa rin tayo. Matagal siguro bago na ating malalampasan. Pero as I saw in other countries, especially in Europe used to be very Catholic. In fact, sa mga siyudad na napuntahan ko doon, almost every block may simbahan. Pero wala nang laman. In fact, one time, Good Friday, gusto kong magsimba. Nagmamadali ako kasi late na ako kasi sa Pilipinas. Pag late ka, hindi ka makaupo. Pagpasok ko sa simbahan, walang tao, dalawa, tatlo ata, matatanda pa. Kala ko walang service, yun pa, yun na yun. No? At one time, pumunta ako dun sa Antwerp para sa ano ba yun, St. Paul Cathedral ata yun, para makita yung painting of the Assumption ni Vincent Rubens. No? And for the first time in my life, I have to pay 50 francs. Francs pa noon, wala pa yung euro noon
No? Just to enter a cathedral kasi yung cathedral ginawa ng museum kasi wala na nagsisimba. No? Pero sa Asia, lalo na sa Pilipinas, Latin America, Africa, doon na ngayon ang maraming Katoliko. The demographic is changing. Kaya ganun pa rin. No? Uh, Africa, mahirap. South America, mahirap. Maraming kurap. Drug trade. Pilipinas, ganun din. Mahirap. Maraming kurap. Laganap ang drug trade. And these are very, very, very Catholic countries. No? Uh, in fact, kalimutan ko first name, si Wugaman ba yun? Naggumawa ng pag-aral about religion and economic progress. No? Kung napansin nyo, former Catholic colonies remain poor. South America, many African countries, the Philippines. Whereas the former Protestant colonies progressed. Singapore, colonized by the British. Australia, no? Indonesia, colonized by the Dutch, although the Dutch was very Catholic but anti-Vatican. No? Pero mga Catholic countries remain poor. Indeed, there is a connection between Catholicism and poverty kasi one of the reasons there is the wrong interpretations of the Beatitudes. Blessed are you if you are poor. Okay lang if we are poor. Blessed are we. Pero hindi nila nakita yung konteksto yan ng mga anawim na dapat bumangon din kayo, lumaban din kayo. No? Pero kasi nasa tao, Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mahirap ang problema. Kasi kaya nga sa China, nagkaroon ng cultural revolution eh. Kasi diyan talaga nagsimula. Yung Ireland, kung hindi sila nagkaroon ng cultural revival, nanatili silang mahirap. Dati kasi mayaman yung England, mahirap yung Ireland. So early 80s, late 70s, no? Nagkaroon ng cultural revival. They went back to their roots, kahit sa music, yung New Age, yung U2, Enya, Celtic Women, very, very spiritual, not spiritual in the religious sense, but very, very Celtic music, no? Kaya yun, Ireland progress. Tayo ngayon, wala. Bahala na. Simba ng simba. Pagdating sa bahay, ang kiluhan may daya ng aapi ng katulong, no? ng chichismis ng kapwa. That's the Filipino religiosity. Split level or double standard. Walang mangyari sa atin pag ganito tayo. Uh, Kahit sa mga Catholic school, Diyos ko, nagtuturo ng theology, puro naman true or false or fill in the blanks, enumeration yung exam. How can the student theologize? How can the student reflect on their profound relationship with their creator? Kung ganyan, mag-cheat lang yan kasi walang kwenta. Well, sabi nga ng San Agustin, you cannot give what you do not have. So, igilan na natin yan, pero mahirap yan. We're facing against the tide kasi marami pa rin religious idiots in this country. No? Unless magising tayo, mag-isip tayo, wala mangyayari sa buhay natin.